Imaginein po ninyo, kayo ay isang negro o black during the Emancipation Proclamation. Kasi po noong January 1, 1883 ay binasa po ni President Abraham Lincoln yung Emancipation Proclamation na ang lahat ng mga black, mga negro noong panahong yon ay pinalalaya na wala nang alipin, mga negro at sila'y malaya na. Imagine isa kayo doon sa mga tatanggap ng balitang yon. Habang buhay o buong buhay nyo, kayo ay alipin, pakiramdam nyo ay alipin kayo, pero simula nung araw na yon, hindi na kayo alipin. Ano po kaya ang inyong magiging adjustment bilang malayang tao? O kaya, halimbawa, meron pong ngayong umaga, sinabi sa inyo, royalty na kayo. Okay? Hindi na kayo pobre. Kayo ay isang royalty na, kayo ay binigyan na ng corona, kayo po ay binihisa na ng royal robes, at simula ngayon, you will live as a royalty. Pero nung mabuhay na kayo, nung bumangon na kayo, pakiramdam nyo, pobre pa rin kayo. Pero you have to adjust kasi kayo ay royalty na. Well, ganito po ang ninanais ni San Pablo sa mga taga-Colosas at sa lahat ng mga Kristiyano. Bakit po? Dahil po sa oras o sa araw na kayo po ay sumampalataya kay Hesukristo at kayo ay nabautismuhan sa kanyang pangalan, binago na po ng Diyos ang inyong status. Dati, nasa kaharian po kayo ng kadiliman, ngunit ngayon, nasa kaharian na kayo ng kanyang minamahal na anak. Dati, malayo kayo sa Diyos at naging kaaway niya kayo. Ngunit ngayon, kayo ay banal na. Panig na kayo sa Diyos at wala na kayong kapintasan sa kanyang harapan. Dati, alipin ka ng kasalanan, patay ka dahil sa mga pagsuway mo sa mga utos ng Diyos, ngunit ngayon, binuhay ka na ng Diyos kay Kristo. Paano ka mabubuhay ngayon? Paano ka mag-a-adjust? Yan po ang topic natin ngayong umaga. Well, kung ikaw ay na kay Kristo na, bago na ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Kaya, mamuhay ka kung sino ka na kay Kristo ngayon. Yan po ang katotohanan ng isang na kay Kristo. Bago na ang estado. Mamuhay ka ngayon bilang bagong nilalang sa gitna ng lumang mundo. Yan po ang title natin, Becoming What You Already Are, subtitle, Living as New Creation in the Present World. Ito po ang utos ni Apostol San Pablo sa mga Kristiyano sa Colosas at sa lahat po ng Kristiyano. So papaano po tayo mamumuhay as new people of God in this old world? 4 po na paraan. Una, remember the basis of your new life. Ito po ang basihan ng ating bagong pamumuhay ngayon dito po sa ating mundo ngayon. Okay, sabi po sa verse 1, you have been raised with Christ. Okay, sa Tagalog, kayo'y binuhay muli kasama si Kristo. Hindi po yan salitang palamuti lamang, kundi yan po ay isang katotohanang nangyari sa atin nang tayo'y makipag-isa kay Kristo. Ito'y nangyari sa atin dito po sa mundong ito. Okay? Isinama po tayo ng Diyos sa resurrection life ni Christ. Kung papaanong isinama tayo ng Diyos sa death ni Christ. Sabi nga po doon sa mga naunang talata, if with Christ you died, then you have been raised with Christ. Okay, that is why iniutos po ng Diyos ang baptism. Yan ang sinisimbolo ng baptism.
Pag ikaw ay sumampalataya kay Kristo, utos ng Diyos, utos ni Kristo, magpabautismo ka kasi yan po ang sinisimbolo niyan. Namatay ka kasama ni Kristo at nabuhay kang kasama ni Kristo. That is the symbol of baptism. Kaya dito sa Lord's Way, pag binabaptize po natin ng isang Kristiyano, inilulubog natin siya sa tubig at kapag papakita na siya'y namatay na sa kanyang dating pamumuhay at pagkatapos ng 2 seconds lang, okay? Uhauin natin siya, katunayan na siya ay nabuhay ng muli sa isang bagong pamumuhay. Yan po ang nangyayari sa atin. Yan ang basis kung bakit mamumuhay na tayong bago dito sa lumang mundong ito. Ano ho bang nangyari? Well, kung titingnan po natin yung kasaysayan sa biblical history, in the middle of history, okay, between BC and AD, in the middle of history, Jesus Christ was resurrected. Nabuhay pong muli ang Panginoon Kristo at nagsimula ang new creation. Pumasok ang new creation when Jesus Christ was resurrected from the dead. At lahat po ng mga nakay Kristo now belong to the new creation. Naging bahagi po tayo ng new creation at we share Christ's resurrection life. At yan po ang nangyari sa atin. Lahat ng mga kay Kristo, they shared Christ's resurrection life. And we become part of the new creation which started during Christ's resurrection day. Now, itong bagong buhay pong ito should be lived in this present world. Okay, itong bagong buhay pong ito ay hindi natin ipamumuhay sa kumbento o sa bundok o sa kuweba. No! We will live it in our everyday lives. Sabi po sa talata, if then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. Yung pong mga sinasabi ng talatang yan doesn't mean we will escape from this world. Hindi po nangangahulugan yan pag sinabing, let us set our minds on things above. Hindi po ibig sabihin yan, pumunta tayo sa kumbento, o pumunta tayo sa kuweba, o tubira na tayo sa ibang lugar para makawala na tayo sa kasamaan ng mundong ito. No! Hindi po yan ang ibig sabihin. Ang ibig pong sabihin yan, ipamuhay natin ang ating bagong buhay ngayon dito sa lupa. Bagamat ang buhay po dito sa lupa ay puno ng kasamaan, tayong mga merong bagong buhay kay Kristo, with the resurrection life of Christ by the Holy Spirit, let us begin to live that life here and now. Yan po ang ibig sabihin yan. Now, kay Apostol Pablo po, ang tawag po ni Apostol San Pablo sa panahon natin ngayon is present evil age. Yan ang description ni Apostol San Pablo when he talks about our age now, yung panahon po natin yan, the present evil age. Pero yung po namang buhay natin kasama si Kristo, ang tawag po ni San Pablo is the life of the age to come. Yung pong buhay ng panahong darating. Bagamat yung buhay na yon ay sa mga darating na panahon na, yung buhay na yon ay taglay na natin ngayon. Taglay na natin ngayon dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo, and we will begin to live that life now. Here and now. Kaya po yung sinabi niyang, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Ang ano po dyan, ang mga tamang salita dyan, yung seek the things that are above. Keep seeking the things that are above. Keep seeking the will of God who is in heaven, so that we will live that will of God which is in heaven. We will live that will of God on earth. Kaya mapapansin po ninyo, simula po dito, magbibigay na si San Pablo paano tayong mamumuhay sa pamilya natin, paano mamumuhay kasama yung ibang tao, paano tayong mabubuhay tungkol sa ating mga masasamang nasa. Yung pong resurrection life na yon ay ipamumuhay na natin ngayon. Okay? Kaya sabi ni Pablo, keep
seeking the will of God. Okay? Nang sa ganon, ipamumuhay natin ang kalooban ng Diyos na nangyayari sa langit, dito po sa lupa. Parang yung Lord's Prayer eh. Yung Lord's Prayer, di ba? Your will be done on earth as it is in heaven. So yun ang gagawin natin. We keep seeking those things that are above. The things that pertains to God's will, and we will adjust our lives on earth according to God's will. Now, pansinin po ninyo dito, habang ginagawa po natin yan, yung pong mga tao sa mundo, they will not understand us. Okay? Hindi po tayo maiintindihan ng mga tao sa mundo sa oras na namumuhay po tayo ayon sa kalooban ng Diyos dito sa lupa. Okay? Bakit? Kasi, sabi po ng Bible, patay na tayo sa dati nating pamumuhay. Okay? Patay na tayo sa dati nating pamumuhay. At ang buhay natin ngayon ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Kaya hindi ka maintindihan. Halimbawa, ako, paano ako maintindihan ng mga kaibigan ko nung ako ay nagsuko ng buhay kay Kristo? Dati, ako ang leader ng mga durugista. Okay? Tapos isang araw, hindi na ako ganon. Ngayon, hinikayat ko na sila lumapit sa Diyos. Paano ako maintindihan dyan? Okay? Kaya hindi ka maintindihan. Okay? Habang ipinamumuhay mo yung kalooban ng Diyos dito sa lupa, hindi ka maintindihan. Okay? Yan po ang sinabi ni Apostle San Pablo, because you died to your former life, and your life now is hidden with Christ in God. Hidden with Christ. Yung values po natin, yung mga interest natin, yung mga attitude natin are Christ. Okay? May bahid na ni Kristo. Yung mga values natin, yung mga interest natin, may bahid na ni Kristo. Yung mga dreams natin, may bahid na ni Kristo. Kaya hindi tayo maintindihan ng mga tao sa mundo. Pero they will understand later. Okay? Later nila maintindihan yan. Kailan? Pag nagpakita na pong muli si Kristo. Kasi pag nagpakita na pong muli si Kristo, doon po maintindihan ng mga taong wala kay Kristo kung bakit iba na yung values natin. Iba na po yung pamumuhay natin. Kaya sabi doon sa talata, na sumunod na talata, one day, Christ, who is the secret center of our lives, will show Himself openly, and you will all share in that magnificent denouement or the climax. We will share His glory. Okay? Pag nagpakita na po muli si Kristo, maintindihan na nila. Yung mga tao hindi nakakaintindi ngayon sa atin, maintindihan na nila kasi pag nagpakita na pong muli si Kristo, magiging kabahagi tayo ng Kanyang karangalan. Makikita nila kung sino tayo talaga. Okay, na tayo ay dapat igalang. Bagamat hindi tayo ginagalang ngayon, o maring yung iba, dahil kayo Kristiyano, ganito-ganito ang tingin ng iba. Pero when Christ will appear, we will share His resurrection life, we will share His glory, so they will understand. Maintindihan nila, kaya pala nagbago ito, because of Jesus Christ. Sabi po sa Message translation, when Christ, your real life, remember, shows up again on this earth, you'll show up too. The real you, the glorious you. Yan po ang sabi. Sa 1 John naman, we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Kanya po, alam mo kapatid, kung ikaw ay na kay Kristo, kailangan tapangan mo yung sarili mo. Kailangan magpakatatag ka. Kailangan maging courageous ka. Kung ipamumuhay mo ang iyong pananampalataya kay Kristo sa mundong ito, dapat matapang ka. Hindi pwedeng duwag dito. Kasi yung mga taong nakapaligid sa iyo, hindi na kilala si Kristo at yung values mo will go against their values. Kaya may misunderstanding sa'yo, kaya may persecution, kaya mayroong sasabihin laban sa'yo, kaya kailangan matapang ka.
You have to be bold, but you have to be humble. You have to be gentle. Because your life is hidden with God, in God, your life is hidden with Christ in God. So yun po ang una. Pangalawa, how will you live this new life here in this old world? Ito po, take off the old clothes of the old age. Dito po si Pablo ay tinatawagan niya tayo o inuutusan niya tayo na patayin na natin ang mga old way of life. Patayin na natin yung mga nakaugnay sa dati nating lumang pamumuhay. Okay? Now, hindi po ito pagiging moral. No, yung morality na, itaas mo na yung morality. Hindi po ganyan ang utos. Rather, it's like about time travel. Time travel. Ibig sabihin, we step out of the old age into the new. Yan po ang inuutos ni Pablo. We come out from the present evil age into the powers or life of the age to come. Yun ang inuutos niya. Umalis na tayo doon sa dati nating pamumuhay at pumunta na tayo doon sa bagong kalagayan natin ngayon. Yun po ang sabi niya. Sabi po sa verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagnanasang makamundo, ang pakikiapid, sexual immorality, yan po ang sexual act outside marriage. That is pakikiapid, karumihan, mahalay na simbuyo ng damdamin, masamang pagnanasa, at ang kasakiman na isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ganitong mga landas ang tinatahak nyo noon nang kayo'y namumuhay pa sa mga ito. Ngunit ngayon, talikuran na ninyo ang mga bagay tulad ng puot, galit, maruruming pag-iisip, paninirang puri, mahalay na pananalita mula sa inyong bibig. Yun po yung mga masamang ugaling yan ay they belong to the world as it was. Yun po yung dati nating pamumuhay. Yun po yung lupang pamumuhay natin. Malayo sa Diyos, kaaway ng Diyos, alipin ng kasalanan at kadiliman. Pero, sabi ni Pablo, patayin na natin ang mga bagay. Huwag na nating babalikan po yung mga yun. Bakit? Dahil yun po ay pinatay na sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Yung dati nating pamumuhay, pinalaya na po tayo ng Diyos doon through the cross of Jesus Christ. Kaya wala nang claim sa atin yun. Wala nang kapangyarihan sa atin yung mga masasamang pag-ugali niyan dahil pinatay na po yun ni Kristo sa pamamagitan ng krus. Nung siya napako sa krus, lahat po ng kasalanan natin ay pinatong kay Kristo at hinatulan po ng Diyos yung kasalanan natin sa katawan ni Kristo. Kaya malaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. Wala na tayong sala sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, huwag mo nang balikan yan. That those evil practices are part of the old nature. Yung dating lumang pagkatao po natin. Now, pansinin po ninyo mga kapatid, tayo po, mga nakay Kristo, ang gagawa nito. Kasi sabi diyan, patayin na ninyo. Tayo ang gagawa. Okay? Hindi po yun, Lord, patayin mo nga. Hindi, pinatay na nga ng Diyos eh. No? Kasi maraming Christian, pinagpe-pray nila. Yes, pag-pray mo, nabigyan ka ng lakas ng Diyos para gawin mo yung pinagagawa niya. Pero yung bagay na yan, hindi ang Diyos ang gagawa. Ikaw ang gagawa. Ang ibig pong sabihin, parang ganito, isa sa katuparan mo lamang yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Ginawa na ng Diyos, pinatay na ng Diyos yung kapangyarihan ng kasalanan sa katawan ni Kristo. Ngayon, patayin mo. Ikaw na ang papatay niyan. Ikaw, tayo na po ang gagawa niyan. Isa sa buhay po natin, yung ginawa na ng Diyos para sa atin. Kaya sabi sa verse 5, kaya't patayin na ninyo ang mga pagdanasang makamundo. Okay? Okay? Sino po ang nagpe-pray na palayain siya ng Panginoon sa kasalanan? Okay?
If you are in Christ, ikaw ang pumatay niyan. Kaya mo nang patayin yan. Huwag mong sasabihin, hindi ko mapigil ng aking sarili, hindi ko talagang alipin ako sa... No! Stop doing that. You kill it. Okay, now, dito po, ginamit po ni Pablo ang strong language. Sinabi niya, put to death. Okay? Hindi po niya sinabing manage it, or you control it, or you suppress it. No! You kill it yourself. Very strong language. Okay? Yun po ang sabi ni Apostol San Pablo. Why? Kasi ang mga bagay pong ito ay bahagi ng ating lumang pagkatao. Nung wala pa tayo kay Kristo. Na ngayon ay binabago na po yan. Pinapalitan na po yan ng bagong pagkatao ayon sa wangis ni Kristo. Okay? Kaya po, we have to kill them. Okay? Now, alam mo ba ninyo habang ginagawa natin ito, habang pinapatay natin yung mga masamang gawi ng ating dating pagkatao, lumalakas tayo. Lumalakas tayo. Okay? If by the Spirit sa Romans, isa sa mga lagi kong naisip na verse sa Romans, if by the Spirit we put to death the deeds of the body, we live. Yun ang sabi ni Paul. Kaya nga, pag pinapatay natin yung mga bagay na naugnay sa dating lumang pagkatao, lumalakas po tayo. Ganyan tayo lumalakas. Okay? Ganyan po tayo lumalakas. Now, isa pa pong dahilan kung bakit kailangan natin patayin yung mga masasamang ugaling binasa po natin, dahil ito po ang nagkakos ng divisions among us. Divisions, pagkabahabahagi. Pansinin po ninyo, pag ang isang tao po namumuhay siya ng makasarili, selfish siya, ang sino man pong taong humadlang sa kanyang selfish life, kalaban niya. Kalaban niya. Yung nakikiapid siya, ganito. Pag ang isang tao, makasarili ang isip niya, sino mang taong hahadlang sa kanya, kalaban niya yung taong yon. Kaya isang dahilan yun, kaya aalisin mo na yung mga bagay na patungkol sa old life because that is a selfish life. And if a person is living a selfish life, he will divide his family, he will divide his group, and so on and so on. Pero, pansinin niyo ang sabi ni San Pablo, when we become a new person in Christ, all the causes of divisions are removed. Lahat, pag tayo po ay nakay Kristo na, lahat po ng nagiging dahilan ng pagkabahabahagi natin ay natatanggal, naalis po. Okay? Bakit? Kasi tinatanggap natin ang bawat isa on the basis of his faith in Christ. Tatanggapin natin ang bawat isa. Hindi dahil sa kanyang background, hindi dahil po sa kanyang status, hindi dahil sa kanyang nationality, kundi tatanggapin natin ang isa't isa batay sa kanyang pakikisa kay Kristo. Kristiyano ka, Kristiyano rin ako, I love you. Not on the basis of any status. Okay? Kaya po, aalisin na natin yung mga bagay na yon dahil yan ang nagiging dahilan ng pagkabahabahagi. Ang tatanggapin natin ang bawat isa ngayon because they are in Christ. Yan po ang sinasabi sa verse 11. Kaya't sa kalagayang ito, wala nang pagkakaiba ang Grego at ang Hudyo, ang tuli at ang dituli, ang dayuhan at ang hindi sibilisado, ang mga alipin at ang balaya, ngunit si Kristo ang pinakamahalaga sa lahat. At siya'y nasa inyong lahat. So yun po yung pangalawa. Ito po yung pangatlo. Paano tayo mag-a-adjust dito sa bagong buhay natin? Put on the character of the new age. Ipamuhay po natin yung mga ugali ng bagong panahon. New age. Sabi sa verse 12, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. At higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Now,
Kung titingnan po ninyo, yung pong mga binasa nating pag-uugaling yon are the character of Christ. Yan po, yung mga binasa po nating mga mabuting pag-uugaling yan po ang dinisplay, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y nabubuhay dito sa lupa. Now, I will strike a major point here. Pakinggan po ninyo ito. Dahil tayo po ay na kay Kristo, lahat po ng mga na kay Kristo, meron pong image-bearing vocation. Ano po ang ibig sabihin yan? Pag ikaw ay na kay Kristo, meron kang vocation, meron kang calling, meron kang purpose ayon sa kalooban ng Diyos. Ano yon? Ang Diyos po kasi, noong una pa, nilikha po niya ang mga tao in His own image to reflect that image in this world. Yan ang vocation natin. Kung nagtatanong ka, bakit ako nilikha ng Diyos? Bakit ako nasa mundong ito? Bakit ako nabubuhay? Ito ang dahilan. Nilikha ka ng Diyos ayon sa kanyang wangis, nang sa ganon i-reflect mo yung kanyang wangis sa mundong ito. Bigyan ko yung halimbawa, okay? Nakikipag-away ka lagi. Okay? Nagmumura ka. Okay? Nagnanakaw ka. Pumapatay ka ng tao. Hindi mo nire-reflect yung image ng Diyos. Okay? Okay? Pero, dahil ikaw nilikha ayon sa wangis ng Diyos, i-reflect mo yung image ng Diyos dito sa lupa. Ano ang gagawin ng Diyos kung siya'y nasa kalagayan mo? Well, if you do the right things, you are reflecting His image. Every one of us, particularly if you are in Christ, you have an image-bearing vocation. Yan po ang dahilan. Pero alam natin, nung pong sa Genesis, ito po ay sinira ng kasalanan. Pero ngayon, kay Kristo, binabago tayo sa image na ito. Binabago tayo ng Diyos. Nang sa ganon, i-reflect natin ito. Kaya po, ayon po dun sa point natin, isuot po natin yung mga bagong kaugalian ng new age, ng age to come. Sa future pa yon, pero sa ngayon pa lang ay pamumuhay po natin yung pong mga characteristics, yung mercy, yung gentleness, yung forgiveness, because that is who we are. Ganon, yun tayo. Ngayon, kaya ipamumuhay po natin ang mga bagay na yun. Pag ikaw ay na kay Kristo, you reflect His image now. That is our calling. That's who we are now. Iba na ngayon. Okay? At sabi po dyan, above all, put on love. Put on love. Love, yan po ang currency ng new creation. Yan po ang nag-uugnay sa atin as community of the resurrection people of God. Love. Di ba sabi ng Panginoon, if you love one another, all people will know that you are my disciples. At yan po, pag tayo nag-iibigan, pinapakita po natin na tayo nga po ay kay Kristo. Once again, sinong gagawa niyan? Tayo. Tayo ang gagawa niyan. Dahil ginawa na po ng Diyos, ang kanyang ginawa dapat gawin para sa atin through the cross, tayo na po ang gagawa niyan sa ating mga sarili. Gagawin po natin yan, hindi po para tanggapin tayo ng Diyos. Hindi tayo gagawa ng mabuti para tanggapin tayo ng Diyos. No. In fact, sabi po sa talata, gawin natin ito dahil pinili na tayo ng Diyos. Okay? Banal na tayo sa Diyos. Tayo'y panig na sa Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng banal eh. Panig ka na sa Diyos. Hiniwalay ka ng Diyos para sa kanyang layunin. Kaya gagawin natin yung mga mabubuting ugaling pinakita ng ating Panginoon nung sinad dito sa lupa. Okay? Tayo'y mahal na ng Diyos. Kaya gagawin natin ang mga bagay na yan. Kaya po, dito makita natin, yung identity natin ngayon, it's what driving us to obey God. Okay? We are not obeying God for the sake of we want to be accepted by God. No. We are now obeying God because we are God's chosen already.
We have been set apart for God. Tayo hiniwalay na ng Diyos. Panig na tayo sa Diyos. Wala na tayong kapintasan sa Kanya kay Kristo. Kaya, yung pagsunod natin sa Diyos ngayon is love-driven. We love Him, so we obey Him. Yan po kasi hindi naintindihan yan yung iba. Akala nila, pag sinabi pong iba, yung hindi nakakakilala kay Kristo, akala nila tayong mga Kristiyano ay nagsasakripisyo. Pag sinusunod natin ang Diyos, kawawa ka naman, nagsasakripisyo ka, sumunod ka na pala. Hindi ka na pala nagda-drugs. Kawawa ka naman. Akala nila we are making sacrifices when we obey God. But the fact is, we enjoy obeying God. We love to obey God because of the Holy Spirit that is in us. Because we have a new nature now, the nature of the new creation. Naintindihan po ninyo mga kapatid? It's very important. Okay? So, on this third point, paano tayo mag-a-adjust? Isuot po natin yung character of the new age na atin pong kinaaniban ngayon dahil kay Kristo. And the last one, ito na po yung panghuli. We worship and witness in the present age. How will you adjust? How will you live the new life in this old world? We worship and witness in the present age. Sabi po sa verse 15, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you are called to peace, and be thankful. Let the message of Christ dwell among you richly as you teach and admonish one another with all wisdom, through psalms, hymns, and songs from the Spirit, singing to God with gratitude in your hearts. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Now, ito po, hindi po tungkol ito lamang sa private devotion. Okay? Kasi, baka isipin natin yung sinabi pong, let the message of Christ dwell in you, then you sing something, yung tungkol lang sa personal devotion. No. This is also about corporate worship. It's about corporate worship and public witness. Now, ganito po yan mga kapatid. Bilang pong mga taong kabahagi na doon sa bagong panahong darating, okay, tayo po ay kailangan i-reflect natin yung pong buhay na yon sa present age. Okay? Tayo po ay namumuhay na sa isang new age in an old world, but we have to reflect that new life in this old life. Para pong ganon. How? Corporate worship. Corporate worship. Alam ho ba ninyo, halimbawa, ito pong lugar na ito ngayon, iba ngayon doon sa mga taong nasa SM. O yung mga taong nasa JEDS. Pero wala pa yatang nagsiswimming sa JEDS. Okay? This gathering reflects the life of the new age to come. And all the gatherings of Christians around the world, they reflect the life that is to come. Okay? Kaya po yung corporate worship is very important for Christians. Tayo'y hiniwalay ng Diyos. Bakit wala tayo sa mall? Okay? Bakit wala tayo sa Boracay? Okay. Okay? Bakit wala tayo dyan? We are here because we are reflecting the life of the coming age. Okay? So, in corporate worship, i-reflect po natin yan in witness. In witness. Ang sabi dyan sa verse 17, doing all things in the name of Christ. Now, habang ginagawa po natin yan, ano nangyayari? We are showing, meron tayong preview of the future. Pinapakita po natin sa mundo yung preview that will happen in the future. That we are a colony of God's kingdom. Pinapakita natin yan sa mundo. We are reflecting that as we gather in worship.
Okay? Para po, pag umaawit po tayo dito, pagpasok mo dito, may combo, may banda, tapos may lead wall pa. Okay? Gagaya din siguro doon sa mga ibang concert, nung nag-drugs pa ako, nag-umatid din ako ng concert, may banda, merong gano'n. Pero pagpasok mo dito, iba yung awitin. Yes, may banda, pero iba yung inaawit. Okay? Iba yung inaawit. Masaya tayong umawit. I hope masakaya kayo. Okay? At yan po, reflection yan. Pag meron pong pumasok dito, bakit masaya yung tao dito pero walang usok? Parang gano'n, no? Walang lasing, walang bote, walang dito. Parang pinapakita po natin yung hope natin in the new creation sa gitna po ng mundong nag-grown. Yan ang nangyayari. Okay? Nire-reflect natin sa mga taong hindi pa nakakilala kay Kristo. Umaawit natin, yung mga awit natin puno ng pag-asa, yung pag-awit natin puno ng pagdiriwang sa harapan ng Diyos. We are displaying to this world what will happen in the future. We are giving a preview of the future. Kanya po ang nangyayari, pinapakita po natin sa ating pamumuhay, someday, this world will be my God's world. We will worship God in His creation, and we will serve God. Hindi lang worship, kundi witness. Okay? That is worship and service. Okay? We worship God, and then we serve God in the world. Now, pansinin po ninyo dito, medyo hahabaan ko po ito kasi it talks about the importance why we gather. Okay, every Sunday. Now, pansinin po ninyo dito, worship and serving are interconnected. Worship and serving, interconnected po yan. Okay? We cannot serve God without worshiping God. We were created to become a kingdom and a priest. Okay? Pag sinabi pong kingdom, we rule God's creation. But we have to be priests. Priest means we worship God. So we are both kingdom, we are both priests. As kingdom, we serve God in this world. As priest, we worship God. At yan pong dalawang yan, interconnected. Hindi po pwede, I just work, but I don't worship. Okay? Hindi po pwede na magtatrabaho ka lang Monday through Saturday, tapos kukunin mo pa yung Sunday. And then you say you are a Christian? How can that be? You can only serve God when we worship God. You were created to worship God and serve Him. Interlock po yung dalawang yan. Hindi po pwede yan. Kaya dati, kung wala ka pa kay Kristo, ginagawa mo pag Sunday, inuman na. No! It's different now. Ngayong na kay Kristo ka na, yung original plan ng Diyos, you serve God and then you serve Him. You worship God, you serve Him. You worship Him on Sunday and then you serve Him during weekdays. Kaya nga, singing psalms, hymns, you worship God. And then sabi niya, whatever you do, whether you talk or whether you work, do it in the name of Christ. You serve Him through weekdays. That is living the new life. Okay? Lagi po natin kasi minsan, live according to God's purpose. Minsan, ano yung purpose na yun? That's the purpose of God. You worship Him, and then you serve Him. Yan po ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. At ito po ay bahagi ng ating bagong pamumuhay sa ating bagong pagkatao. Ang hindi po pagsamba sa araw ng pagtitipon ay para sumamba. Ang hindi pagsamba sa araw ng pagtitipon ng pagsamba ay gawain po ng mga taong makamundo. Just think of that. Ang hindi po pagsamba sa araw ng pagtitipon, yan po ay gawain ng mga taong makamundo. Hindi po yan ang pamumuhay na ngayon ay tinawag tayo ng Diyos. Kaya nga po sa amin, sa pamilya po namin, hindi na pinag-uusapan, o saan tayo ngayon, Sunday, saan tayo pupunta? Isa lang po ang pinupuntahan namin, church lang. Hindi na po kami nag-uusap, o Sunday bukas, saan tayo?
No. You don't compromise Sunday. It is the Lord's day. That's the purpose we were created. We worship God on Sunday, and we serve Him from Monday to Saturday. Whatever you do, whether you in word or deed, you do it in the name of our Lord Jesus Christ. You become a witness. Yan ang dahilan kung bakit ka nilikha po ng Diyos. Kaya nga sabi dyan, okay, last point na po ito. Ang pagsamba po natin sa Sunday at ang paglilingkod natin sa weekdays, bahagi po yan ng pagpapasalamat natin sa mga biyaya ng Diyos sa atin kay Kristo. Okay? Pagsamba, paglilingkod, bahagi po yan ng ating pasasalamat sa Diyos. Kaya sabi sa talata, singing to God with gratitude in your hearts, that is worship. And then sabi niya, do it all in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. Okay? I hope I given this strong point. Kasi nga po, 2 Sundays po, muntik na akong nag-resign dito. Muntik na po akong mag-resign. 2 Sundays kasi, tag 100 ng absent. Sa ibang church, wala nang church yun. Buti na lang, uma-attend po sa atin dito, 400 plus. Pero 2 Sunday po, napansin ko, umulan lang. Umihi lang yung palaka. 100, hindi na church. At masama pa pag nakita mo nasa beach o nasa mall. That is not Christian. That is not living the new life. Okay? We worship and then we serve. Okay? Hindi po pwedeng we work lang. Nagkakaroon po ng meaning ang ating work if we worship. Tandaan po niyan. Nagkakaroon lamang po ng meaning, importance yung ating pagtatrabaho from Monday through Friday or Saturday if we worship God. Because that is what the reason why we were created. And now we are being recreated in Christ. So to conclude po this message, ang Diyos po, hindi niya hinihintay na dalhin niya tayo sa langit. Ito po ay sinasabi ko na po lagi sa inyo ito ngayon. Ang Diyos po, iniimbitahan tayong ipamuhay natin ang bagong buhay ng langit here and now. Yung identity po natin, hindi po yan something we have worked for. Yung identity po natin ngayon, we have this new life in Christ, is something we receive by our faith in Jesus Christ. Ang buhay po natin ngayon ay hindi lamang po para sa ating sarili. Our life is now hidden with Christ in God. Sabi nga ni Paul, we are not our own. We should glorify God in our lives. Kaya sabi ni Pablo, become who you are in this old world. That is our mission. That is our purpose. Let us live as resurrection people of God. Let us live as signs of the new coming age or creation. Let us live as signs of the coming age when Jesus Christ will reappear again. Mamuhay po tayo bilang mga binabago ng Diyos sa wangis ni Kristo, alang-alang po sa mundong ito. This world is dying, but God is renewing it through Christ. At tayo po, kung ikaw ay na kay Kristo ngayon, God has begun His renewal in you. And you need to reflect this in your life. May God bless us all para po matupad natin ang ating mission. Let us all stand and we will pray. Aming amang Diyos na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat dahil iniligtas po ninyo kami mula sa kaharian ng kadiliman
at inilipat po ninyo kami sa kaharian ng inyong minamahal na anak. Aming Diyos, hindi po namin ginawa yun para sa aming sarili, kundi yun po ang iyong dakilang gawa. At ngayon po ay nabubuhay na po kami ng isang bagong pamumuhay kay Kristo at nire-reflect namin ang buhay ni Kristo, yung kanyang resurrected life sa aming mga buhay sa ngayon. Tanggapin po ninyo ang aming pagsamba ngayong umagang ito. Isang dahilan kung bakit mo kami nilikha para sambahin ka at paglingkuran ka sa mundong ito. Naway, ang mga salita mong ito ay patuloy naming alalahanin. Ingatan sa aming mga puso. Hindi na po kami gaya ng dati. Kami po ngayon ay mga bago ng nilalang kay Kristo Jesus. Bagamat namumuhay po kami sa makasalanang mundong ito, nais ninyo na i-reflect namin ang image po ninyo na nasa amin ngayon by the Holy Spirit dito po sa mundo namin. Iba-iba po ang aming mga lugar na kinalalagyan. Iba-iba ang aming mga trabaho, iba-iba ang lugar ng aming pinagtatrabahuan, iba-iba ang aming mga tahanan. Ngunit, iniligay mo kami doon nang sa ganun po, maging patotoo kami doon. Maging liwanag mo kami doon. Aming Diyos, bagamat marahil hindi kami naiintindihan ng ibang taong hindi nakakakilala kay Kristo, gayunman darating ang panahon sa muling pagpapakita ni Kristo, makikita po ng tao kung sino nga po kami. Dahil makakabahagi po kami ng karangalan, kaluwalhatian ni Kristo. Aming Diyos, purihin po kayo at maluwalhati namin ang iyong pangalan sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pangalan po ni Jesus.